marami na ang dumadalaw sa mga puntod sa Manila North Cemetery. Kabila na rin ang mga nagtitinda ng mga bulaklak at kandila. Patikim pa lang yan, mga kapuso. Dahil sa araw mismo ng undas, inaasang ubigit kumulang 1,000,000 kababayan natin ang dadaksa roong. At nakatutok doon live sa mga sandaling ito, si Susan Enriquez. Susan, kamusta dyan? Mike, halos isang linggo pa bago ang araw mismo ng undas, pero ngayon pa lang ay wala ng patid ang mga nagpupunta dito sa Manila North Cemetery para linisin ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa bukana ng sementeryo, bubungad na ang mga nagbebenta ng bulaklak at kandila. Nakagawian na nila ito dahil walang sablay ang kita pag sumasapit ang undas. Okay naman po, medyo mabili. Pero pagka yung actual na po, 31 na, mabili. Halos hindi na ako kami makakain kasi sayang ang konting oras eh. May mga nagtitinda na rin ng mga pagkain. Marami na rin ang nakapaglinis ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang ilan, nagpipintura na sa mga puntod na halos mabura na ang pangalan. Pero sa lawak na 54 na ektarya, halos 40% pa lang ng sementeryo ang nalilinis. Halos 1,000,000 tao ang inaasahang dadagsa rito. At tulad ng mga nakaraang undas, inaasahan na ang mga problema gaya ng mga hindi makitang puntod. Ang puntod hindi mawawala. Ang tao, naliligaw sila dahil may mga changes yan eh. Paano pagka may mga ganong problema? Sabihin na hindi namin makita para nawawala? Pinasasamahan ko sa mga tao ko. Pinasasamahan ko sa mga verifier para makita. Makita lang yung section number, yung lot number, saka yung grave number. Bukod sa ang Manila North Cemetery, ang pinakamalaking sementeryo sa buong bansa, dito rin nakalibing ang ilang prominenteng personalidad gaya ng mga dating Pangulong sina Manuel Rojas, Ramon Magsaysay, Sergio Osmeña at ang aktor na si Fernando Poe Jr. Isa sa ginagawa rito para maiwasan ng siksikan sa main gate ay ang paglalagay ng hagdanan sa paligid ng sementeryo, pero walang balak ang pamunuan na payagan ito. May nadidisgrasya sa kaiba, doon nagpapalusot eh, mga alak, mga matutulis, yung mga nakakasakit sa tao. Tulad ng dati, pinagbabawal ang pagdadala ng nakalalasing na inumin, matatalim na bagay. Mga bagay na magdudulot ng sobrang ingay, bawal din ang pagsusugal. Paalala sa mga magdadala ng bata, nalagyan ng mga ito ng pagkakakilanlan sakaling mawala sila. Sa Biyernes ng gabi ay pagbabawal na ang pagpasok ng mga sasakyan dito sa loob ng Manila North Cemetery. Inaasahan na kasi ang pagdagsa ng mga tao sa darating na Biyernes hanggang Lunes kung saan ay deklarado namang holiday. Mike? Maganda panahon ha, Susan? Maganda nga ang panahon, Mike. Kaya talagang kung magtutuloy-tuloy ang magandang panahon ay inaasahan nga nila na aabot ng 1,000,000 ang dadagsa dito sa Manila North Cemetery. Maraming salamat, Susan Enriquez.